Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, may binabantayan tayong low pressure area na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan yung sentro ng LPA na ito kaninang alas 3 ng hapon sa layong 1,800 km silangan ng Visayas. Maliit yung chance na nasabing low pressure area na maging bagyo within the next 24 hours. So yung magiging scenario po natin sa LPA na ito, magiging generally westward yung paggalaw nito sa susunod na 24 oras bago ito lumiko pahilaga or northward. So mananatiling malayo itong LPA sa ating bansa at wala itong magiging epekto sa ating panahon sa mga susunod na araw. Gayunpaman, patuloy ang pag-iral ng ating southwest monsoon o yung hanging habagat at makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga kaulapan sa kanurang bahagi ng ating bansa. Ito yung tinatawag nating mga nimbus stratus clouds na commonly associated sa isang epekto or sa epekto ng ating habagat. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-iral ng habagat dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, and ngayong hapon pa lang nakakaranas na tayo ng mga pag-ulan dito sa kanurang bahagi ng Central and Southern Luzon. So for the rest of the country, especially dito sa Mindanao at itong central and eastern portions ng Luzon at Visayas, ay mababawasan na yung mga pag-ulan na ating mararanasan, generally improving weather conditions as compared sa mga nakaraang araw. At ito yun ating magiging lagay ng panahon bukas dito sa Luzon. So for Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, mapapansin po natin mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa eastern sections ng Luzon, pero magpapatuloy pa rin yung mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms na dala ng habagat dito sa kanurang bahagi ng Luzon area. So dito sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, malaking bahagi ng Central Luzon, including Metro Manila, most of Calabarzon, as well as most of Mimaropa. Saan pa rin po natin yung mga pag-ulan. Possibly yung mga kaulapan magtagal ng buong araw, pero in terms of intensity, hindi na ganun kalakas as compared sa mga pag-ulan na ating naranasan for the past few days. Samantala sa nalalabing bahagi ng Luzon, particular na sa may Cagayan Valley, itong area ng Aurora, Quezon, Bicol Region, improving weather conditions na po ang ating inaasahan. Pero nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at panandilang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Para naman sa bahagi ng Palawan, Visayas, as well as dito sa Mindanao, ay magpapatuloy na itong improving conditions over most of Visayas at mapapanatili ng Mindanao itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may tsansa ng mga localized thunderstorms. Magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan pero dito sa Palawan na dulot pa rin ng ating southwest monsoon o habagat. So maganda pa rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding or landslides. At ito po yung ating latest weather advisory issued ngayong alas 5 ng hapon. No? So, posible pa rin tayo makaranas ng 50 to 100 mm sa mga pag-ulan sa kanurang bahagi ng Luzon. So, dito sa area na Occidental Mindoro, Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union, Benguet, at Ilocos Sur. So, maghanda pa rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding at landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. At sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan wala na tayo nakataas na gale warning, no? Pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards ng Northern Luzon at Western seaboards ng Central and Southern Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating extended weather outlook sa mga susunod na araw, so for Luzon, particular na sa mga syudad ng Metro Manila, Baguio at Legazpi, simula sa araw ng Martes hanggang sa Huwebes, no? May epekto pa rin yung habagat pero hindi na tayo makakaranas ng mga prolonged or mga sustained na mga kaulapan at pag-ulan. Magiging isolated na lamang yung mga pag-ulan natin na associated sa southwest monsoon. So from Tuesday to Thursday, asahan na po natin yung generally fair weather over these areas with chances of isolated rain showers or localized thunderstorms. Magpapatuloy yung fair weather sa malaking bahagi ng Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero magdala pa rin tayo ng payong at nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms.
Ganoon rin ang panahon na ating inaasahan sa Mindanao from Tuesday to Thursday. No significant rainfall ang ating mararanasan or yung mga sustained na pag-ulan. Wala po tayong mga sustained na pag-ulan na inaasahan pero nandyan pa rin yung mga chance ng localized thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. Pero nevertheless, for the remainder of the day ay generally fair weather po ang ating mararanasan. Haring araw sa Kamunilaan ay lulubog mamayang 6:30 ng hapon, sisikat naman bukas sa ganap na 5:34 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, tulad ng mga heavy rainfall warnings, rainfall advisories, maski yung mga thunderstorm advisories sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DWST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DWST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dwst.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nagulat.